umaga po sa ating lahat. Magandang umaga rin po. Happy Father's Day po. Thank you. Tayo po ay tumayo para po sa pagbasa ng banal ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Santiago chapter 1 verse 2, 3, 4. Ito po ang sabi doon. Mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Maraming pong salamat sa banal ng salita ng Diyos. Mari lang po tayo. Sinulat po ito ni Apostol Santiago para sa mga mananampalatayang maraming pagsubok, maraming mga problema sa mga pinagdadaanan nila. At syempre, ang problema nila ay talagang matindi kasi inuusig sila. Kaya nga po ang sabi ni Apostol Santiago sa verse 2, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Turing niyo itong buong kagalakan kapag dumaranas kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok. Kaya nga po, joy includes trial. Sabihin nga po natin sa ating sarili na, Lord, alam ko po na gusto niyo akong maging masaya at maligaya. Lord, gusto niyo po akong maging Masaya at maligaya. Ang gusto po talaga ni Lord sa atin ay maging maligaya tayo. Pero hindi po sa ating sariling kaligayahan. Kasi po yung gusto nating kaligayahan ay kung ano lang yung nagpapasaya sa laman, yung kung ano yung kaligayahan natin. Pero yung sa Diyos, sa perspective ng Diyos, dapat po yung trials, mga pagsubok sa buhay, yung mga pinagdadaanan natin, na paghihirap, parte po yan ng ating kaligayahan. Kaya nga po kapag pinag-usapan natin ang salitang joy, yan po ay bunga ng banal na Espiritu. Kung ang banal na Espiritu ay nananahan sa iyo, magkakaroon ka ng kaligayahan. At yung kaligayahan na yan, ay hindi yan mawawala kahit may trials. Kahit may pagsubok tayo. Kasi po, yung joy po natin, hindi po yan nakadepende sa sitwasyon kung kaligayahan natin ay nakadepende po yan sa Diyos. Alam po na marami po sa atin na dumadaan sa mga pagsubok ngayon. Maraming may karamdaman, maraming mahal natin sa buhay na nagdurusa. Pero tandaan po natin, ang mga talatang ito ni Apostol Santiago, yung kagalakan po natin hindi nakabase sa sitwasyon. Ito po ay nakabase sa Diyos. Na kahit ano pang mangyari kung kagalakan mo ay hindi po mawawala sa iyo kasi po yung mga pinagdadaanan po natin sa mundong ito, hindi po yan yung basihan. Hindi yan yung kayang baguhin yung ating kaligayahan sapagkat ang ating pong kaligayahan ay nakaangkla yan sa Diyos lamang. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa panalangin. Let us pray. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa iyo, Panginoon na may pagpapakumbaga. Panginoon, sa pagsisimula ng araw na ito, inaalay po namin sa iyo ang aming puso at isipan. Salamat po sa panibagong buhay, sa paghinga at sa bawat biyaya na tatanggap po namin. Tunay na ikaw po ang tapat at ang iyong kabag ay laging bago tuwing umaga. Sa bawat hakbang, naway maramdaman po namin ang iyong presensya at gabay. Nawag po kaming mapagpasalamat sa malalaki at maliit na bagay. Ito po ang aking dalangin sa tamang pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakatayo para po sa pag-awit. Purihin natin ang Panginoon sa ating pag-awit. Tinatawagan po ang worship.
Game. Ayaw gumalaw. Hanggat dalawa lang. Ayun, yan. prison gates were open dahil daw sa ating mag-awit. Habang daw tayo umaawit, ang ating papuri ay umiilag lang sa taas at ang biyaya ng Panginoon ay umuulan. No? At pinapagaling tayo sa lahat ng ating mga sakit. Napaganda ng awitin yan. Hindi lang natin masabayan dahil medyo edad na rin tayo. Hindi natin masabayan yung music, sila pa ang laptop. No, so napakaganda ng awitin yun. Sa pamamagitan lang ng ating pagpupuri sa Panginoon, ang lahat ng biyaya ay kanya.
niya ibinabagsak sa atin, no? Sabi niya, it rains, ibig sabihin, pinapababa niya yung lahat ng biyaya. Kaya napakaganda na tayo ay patuloy na umawit sa Panginoon at nagbubukas ang langit sa pagdangkap sa atin ng ating mga papuri sa Kanya. Maraming salamat po. At ngayon po ay tinatawagan ko po si Pastor Edgar Sabigan para po sa pagpabahagi ng magandang balita mula po sa ating Panginoon. Maraming salamat, Ate Ana. Okay. So, wala akong mabati. Walang Father. Hindi na naman pati sila. No? Father's Day, Salamat naman. Sinusumbong ko sa asawa ko. Sabi ko, kanina pang gumagawa ng bumabati. Nag-aantay ako doon sa cellphone, di ba? Mga bumabati. May bumati sa akin. Hindi natin member. Si Janet Toledo. Salamat din naman ako sa kanya. No? No? At ang po si Pastor sa inyo. Gusto ko pastor personal. Hindi na naman tayo dito. Hindi, walang problema to. So, dahil tayo ngayon ay Father's Day, so ang ating text 2, no? Ang topic, Father's Day, ang ating text 2, mababasa po natin sa Ephesians chapter 6, verse 2. No? Ang sabi doon, honor your father and honor your mother. At ito ay mayroong kalakip na pangako. Ano yung pangako? Pag minahal natin ang ating magulang, ikaw ay giginhawa at hahaba ang buhay. No? Kaya, sino man sa inyo ang gusto bumaba ang buhay, mahalin niyo ang magulang. Ang problema, may magulang pa kayo. Ay, oo, meron pala. No? Okay. So, kami kasi ni Mrs. Parehong wala na kaming magulang. No? Nauna ba yung sa inyo? Ay, hindi. Nauna sa amin. Si mama ko? Mama mo. Tapos mama ko. Pinakahulog pala yung natin. Okay, so ito po ang ating tatalakayin. Ang nagustuhan ko, no, sa mga ama, walang iba, sino makakahula na regalo sa Bible, yung ama sa Bible. Wala nyo, sino? Jesus. Pero ang gusto kong sabihin, yung sa tao, wag sa Diyos. Sino? Yung tatay. Sino? Magaling. May regalo to sa akin, sa asawa ko. May kanta kasi, Father Abraham. Father of faith. Si Abraham, siya po ang ama ng pananampalataya. At hindi lang yan, siya rin ang ama ng maraming bansa. Si Father, Father of faith of many nations. No? Sa kanya ipinakikita na itong si Abraham, ano ba ang sikreto na ginawa ni Abraham? Pakisabi nga, ano ba ang sikreto? Bakit mahal na mahal ng Diyos si Abraham? Sino makakahula? Another na regalo na naman. Ano ang ginawa ni Abraham? Bakit siya minahal ng ating Diyos? Ang
galing, may regalo ka na naman. Dahil mo ng regalo. Sa akin is Lisa, sa darating na Pasko. No? Pag-ibig. Nakita ng Diyos ang pagmamahal ni Abraham sa Diyos. Kasi di ba, si Abraham lamang po ang Joseph. Siya ang pinili. Samantalang ang dami-dami ng tao, simula kay Adan, simula kay Noah, yung tatay niya, si Terah, no? Si Japhet, si Enoch, si Mahalin, no? Si Metusela. Bakit hindi sila napili? Bagamat si Abel, si Enoch at si Noah ay nanampalataya, no? Pero itong tatlo, itong nananalig sa Diyos ay walang pangako. Hindi sila pinili ng Diyos Ama. So, napakaganda po talaga. Diba, lagi ko sinasabi sa inyo, itong church na ito, pag-ibig. No? Ang batas natin dito, pag-ibig. Pati sa love offering, pag-ibig. Kaya tayo nagbibigay, ang ibig sabihin, hindi tayo inuutusan. Kusa tayong magbibigay dahil mahal natin ang Diyos. Okay, so yung pag-ibig, napakahalaga because God is love. No? So, diba, ang sabi ko nga sa inyo, yung mga nakaraan, mga 1 month ago na o 2 months ago na tumayo ako rito, mas gusto ng Diyos, mas gusto ng Diyos yung pagmamahal kaysa mga handog. Diba? Yung handog, diba? Sinabi ko yan sa inyo. Kaya nasimula nung sabihin ko sa inyo, lumit ang ating income. Masunurin kayo eh. Masunurin. Mas gusto nilo yung pagmamahal, hindi yung handog. Ang sabi nga sa book of Isaiah, no? Dahil si Isaiah galit na galit sa mga kalalit niya, sa mga Israelita. Ang sabi ko, no? Yung mga handog niyo, kasuklam-suklam na sa Diyos, sawag-sawag na siya. Ang gusto ni Lord, ano ang gusto ni Lord? Sawag-sawag na siya sa mga handog. Ano ang gusto ni Lord? Mahalin siya. Yun po ang sikreto. Mahalin lang si Lord. Pero, siyempre, kasama yun, handog. Dahil pag walang handog, paano na lang yung ating hinihingi? You cannot love without giving. Sabi ng asawa ko, you cannot love without giving. Kaya nga, yung cuts, di ba, yung big thanksgiving. Papasalamat tayo sa Diyos ay nagbibigay naman tayo. So, ang ibig ko sabihin, mas ang pag-ibig. Diba? 1 Corinthians chapter 13, verse 13. Ano ang sinasabi doon? Sino nakakatanda? Ang sinasabi po doon, ang tatlong ito ay nananatili. Pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Subalit, ang higit na dakila ay ang pag-ibig. So, nasa pag-ibig lang talaga. No? Kaya itong si Abraham, napili ng Diyos dahil ang tinignan ng Diyos sa kanya ay ang kanya puso. Ang puso. Hindi natin pwedeng gayahin ang Diyos. Hindi natin pwedeng linlangin. Bakit niya? Maging kaloob-looban natin. Alam niya. Bilang niya, maging ang buhok natin. O, sino sa inyo makakapagbilang ng buhok? Diba? Alam niya. So, hindi natin pwedeng gayahin. Okay. So, si Abraham ay pinagpala. Alam natin yan. Lagi kong sinasabi yan. Pinagpala siya dahil sa pag-ibig. Okay. Mayroon din naman kahinaan sa lalaki. No? Isa na rin yan si Abraham. Natukso siya. Hindi niya pinag-aralan na siya ang ama. Kasi dapat head of the family, kami mga lalaki. No? Doon muna tayo
kay Adan. No? Pansinin ninyo, ano ang kahinaan ni Adan? Si Adan, nasira din. Plano ng Diyos na ang lahat ng tao ay ayon sa kanyang wais, na ang ibig sabihin, banal. Kasi nang nilalang si Eva at Adan, walang kasalanan. Diba? Wala. Kaya lang, eto na. Tutulog-tulog si Adan. Mahina ang kanyang leadership. Pinabayaan mag-iwanig si Eva. Nandun na yung tukso. Sabi ng ahas, kumain ka yan. Masarap yan. Pinagpamawan sa amin yan. Kasi mamamatay daw kami pag kumain yan. Hindi. Kumain ka. Kumain. So ano nangyari? Nang kumain siya, nasarapan siya. Anong ginawa niya? Ang babae, tukso talaga. Tinukso si Adan. Natutulog, inisip, ito, kumain ka. So, ang leadership ni Adan nasira dahil sa isang babae. Nakukuha niyo? Babae. Si Abraham, saan naman siya nasira? Kanino? Ay, Sara. Wow, galing. Talagang marami ka ng regalo. Kay Sarah, ano ang ginawa ni Sarah? Bakit nasabi mo? Ano ang ginawa ni Sarah? Ibigay niya kay Abraham ang kanyang alipin na Wow, galing ka ha? Yan ang gusto ko sa inyo. Kaya nag-study kami sa noong Friday. In-examine ko sila eh. Sa sobrang nervyos, hindi na masabi. At daming nakaligtaan. Tulad niya, no? Alam niya. Dahil hindi na nag-study ko doon. Dahil si Sarah, hindi na natiis. Si Sarah, sabi niya, kasi pinangakuan siya at the age of 65. Si Sarah. Si Abraham, pinangakuan ng Diyos na magkakaanak sila sa edad na 75. So sa madaling salita, yung pangako ng Diyos after 25 years, saka natuon. Kaya siguro mga 10 taon pa lang, naiinip na si Sarah. Sabi niya, Abraham, gusto ko na makakita ng lahi mo, ng anak mo. Kaya ito, ang aking alipin, walang iba si Agar. Ang aking alipin, sige mo. Kaya gusto ko na talaga magkaanak. Ito naman si Abraham. Marupok. Ang tao rin, marupok. As a leader, dapat tinanggihan niya yun. Diba? Sino yung tumanggi na nagtagumpay na anak ni Jacob? Nandiyan na, lumalapit na sa kanya. No? Si Joseph. Si Joseph the Dreamer, yung asawa ng kapitan, no? Ni Potiphar, gusto siya magkuhan sila, magtali or what. Pero, Joseph, hindi natin. May takot sa Diyos. Pero tingnan niyo si Abraham, nabina. Ano nangyayari? Nagkaanak. O sino ang anak? Ismael. Wow! Ano ba? Isa lang ba ang natuto sa aking pagbabaligos natin? Isa lang sumasagot. Si Ismael, ang anak. O ano ang sumpa kay Ismael? Ano ang sumpa ng Diyos kay Ismael? Magiging kalaban niya ang lahat ng bansa. Amen. Ma-challenge mo tayo magkasatulad kay Isa. Totoo po. No? Ang sumpa kay Ismael, dahil anak siya ng alipin, hindi siya anak ng pangako. Ang sumpa, makakaaway ka. No? Ng lahat ng tao, kaaway ka. Maging yung kapatid niyan, si Isaac. Nung ipinanganak na kasi panganay si Ismael. Siguro mga 7 taon na ang diferensya, ipinanganak si Isaac.
away sila ng away. Kasi mayroong sumpa, mayroong curse. O, pag-aralan natin kung ayos lang sana yung aking laptop, yung lagi kong ilalagay dyan. From 1 to 10, yung lahi ni Adan hanggang kay Noah, 10 generation. From Noah to Abraham is another 10 generation. So, 22 generation. So, from Adam, pag-aralan nyo ha, si Adam hanggang Itera, 11 na henerasyon, wala akong gera. Wala akong nakabasa na nagkakagulo, nag-away-away, nag-gera. Kasi yung ipanahon ni Noah, ang lahat ng tao patay, maliban sa 8. Si Noe, asawa niya, 3 anak niya, at 3 anuka. So ang natira, 8. At doon nagmula ang lahat ng tao. Ang anak niyang 3, si Gapit, si Cam, Shem, Cam. Okay, so, may nabasa pa kayo sa Bible, pag-ira? Wala. Kasi ang sumpa sa anak ni Abraham kay Agar, yung alipin, yung natulong. No? So, tingnan nyo ngayon. Yung isang araw lang, nauna, dahil inaapi ang Israelita. Nauna, nagpalipad ng missiles sa pagtawag niya. Gumanti ang Iran. Tama na, di ba? Binabalik ka lagi, gabi-gabi nanonood kami, kagabi nanonood na naman kami. Akala ko mga ilaw na nasa itaas. More than 100 na missiles. Pinadala sa Israel. Itong Israel, makatayin mo yan sila. Yung bomba, hindi babagsak sa lupa dahil mayroong nagsasalok. Doon pa lang sa taas, sumasabog na. Pero may nakalusot. Mga ilan-ilan ang nakalusot na bomba. Sa dami kasi, sa dami na ginato. No? May namatay 2. Sabi kagabi, nanood tayo. 2 lang ang namatay. Pero sa kalaban pa, lumaban ng Israel. Talaga. No? Alam po ninyo, pipito ko sa inyo. Itong Israelita, di ba, Joseph? Sila ay pinili. Alam mo ba, they are licensed to kill. Alam niyo kayo, ano ibig sabihin ng license to kill? Lisensyado para pumatay. Na hindi kapwa Israelita. Pansinin po natin, si King Saul, ang first anointed king na nagmula sa lahi ni Benjamin na anak ni Jacob. Si King Saul, inutusan ng Diyos. Sabi ng Diyos kay King Saul, pumunta ka doon sa mga tao yun, na mga hindi Israelita, mga Moabita, Amorita, hindi. Ang sabi ng Diyos, patayin mo lahat, maging ang mga bata, at maging ang mga pasusuhin. Di ba? Yung mga pasusuhin sa buhay, patayin, walang itira. Maging ang mga kanilang alagang hayop, patayin. Utos na Diyos. Bakit? Itong pinapapatay niya, hindi ko kilala sa totoong Diyos. Katulad ng nangyari kung pangulang, mga 4 months siguro yata, ang Angeles kayo, yung nasulot. Los Angeles. Sabi nila, wala silang Diyos, hindi na kailangan ng Diyos. Maragyan na sila, nasa kanila lahat. Dahil kasi karamihan naman tumatawag sa Diyos yung mahirap. Di ba? Ang mahirap, saan ko kami makain kaya na, di ba, our Father? Ang ibig sabihin, humingi ka ng pagkain sa araw-araw. No? Okay, so ba't ako napunta dyan? Itong Israelita, license to kill. Sino pa? Si King David. Yung sumunod, King Solomon, pero hindi yun ang talagang gusto ng Diyos na maging hari, kundi si King David.
King David, kung pumatay, laksa. Marami siyang tagahanga. At si King Saul, kung pumatay, ay libo-libo. Ang ibig sabihin, itong si King Saul, pumapatay, libo-libo. Anong ibig sabihin ng laksa? Lisa. Anong ibig sabihin ng laksa? Ha? Madami-dami. Si King Saul, libo-libo kung pumatay. Ano? Hindi nyo alam ang laksa? 10,000. Kung pumatay si King David, 10,000. Kaya nga, itong mga Israelita, pwede silang pumatay na hindi nila kapwa. Kaya tingnan nyo, ang Iran, Gaza, Yarubog ba yun? At tandaan nyo, itong Israelita, no? Napakaliit na bansa. Hindi pa natalo. Sabi nga ng asawa ko, mga 1948 ba yun? 6 na bansa ang sumalakay sa Israel. Within 1 week, 1 linggo lang. Sumukot lahat yung 6 na bansa. Hindi natalo itong Joseph, itong pinili, itong lahi ni Abraham. Ewan ko, bakit ayaw pa rin nilang tumigil? Lagi pa rin. Tumantalan, sabi na ng asawa ko, matulungin ang Israelita. Naglagay sila ng hospital doon. Nagpapadala ng mga medisina. Tulong sa kanila, sa Gaza. Hedera pa rin ang Israel. Hindi sila nananalo sa Israel kasi ang gabay ng Panginoon. Ano ba yung pinag-uusapan natin, Isa? Makikinig din ako. Ano ba? Kasi, dala ko dito, wala din ko nakikinig. Makinig tayo, napakahalaga nito eh. Kanina kita napapansin, busy ka sa likod, busy ka sa harap. No? Kakunti na lang tayo, hindi pa kayo nakikinig. No? Makinig po tayo, napakahalaga nito. Ano ba ang nasabi ko? Ano ba ang message ng Juan, Israelita? Lisensyado sila pinakal. Basta hindi ka po Israelita. Ganon sila kamahal. Nag-uutos mismo ang Diyos. Inutosan mismo si King Saul, si King David. 10,000 kung pumahan. No? Pasensya na kayo kasi ako, pag ganyan walang nakikinig sa akin, nalibistra ako. Walang Holy Spirit na papasok sa akin. Opo. Oo nga. Yun ang nakakalungkot. Yun. Ano daw? Yung seat 11A yun. Yun ang nakaligtas. Pero kahit may isa nakaligtas, nakakalungkot din. No? Kaya nga, alam, nakikita natin sa Facebook. Pagbagsak o pati yung natutulog, yung nasa building. Ang dami namatay. More than 20 ba? 28. Nadamay. Kaya nga yan ang sinasabi ko lagi. Basahin nyo sa 2 Corinthians chapter 6, verse 2. Ano ang sinasabi doon? Ito na ang araw ng pagliligtas. Kaya pag nakarinig tayo ng salita ng Diyos na katulad nito, kaya na hindi ka pa tumatanggap sa Diyos, tanggapin mo. Huwag ka nang magtalimas. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa yan lagi kong sinasabi. Huwag ka nang magpabukas tulad mo. May mga natutulog sa loob ng bahay. Bakit pumatay? Binagsakan. Plano. Diba? Nakakalungkot. Okay, so, huwag muna dyan. Dito tayo sa kasalanan ng mga lalaki. Dahil sa kasalanan ni Abraham, yan ang nangyayari. Pera. At hindi lang yan.
sa panahon din ni Abraham, mababasa po natin sa Hebreo, chapter 7 to 9. Chapter. Basahin po ninyo yan. Kaya tina-challenge ko kayo magbasa. Nang si Abraham, sinakop niya ang maraming kaharian, pinagpapatay ang kalaban, at nasamsam niya ang lahat ng kayamanan, at nagbigay siya ng 10% kay Melchizedek. Kaya ang pera nagpasimula kay Abraham. Basahin po ninyo ang Bible. Kay pera, wala akong makita na may pera. Yung tatay niya. Kinuwi, wala din. Inunaw lang sila. Pero pagdating kay Abraham, dahil yun na, yung sumpa kay Ismael, na makakaaway siya ng lahat ng bansa. Kaya, kung pagtulong-tulungan ngayon, maraming katulong na. Di ba? Iran, Russia, ano ba yun? Ha? China, kakampi. Kung so nakakatakot, baka, ano ba dati, World War tayo, baka magkaroon na ng war. Ha? Second pa lang noon, magkakaroon ng war. Pero huwag naman sana. Kaya lang, nasa Bible din po yun. Nasa Bible, Matthew chapter 24, verse 6 to 10. Nandoon po yan na magkakaluto, nangyayari na. Maraming nangungutog sa bansang Pilipinas. Nangyayari na. Magkakaroon ng gera. Bansa, laban sa bansa. Basahin po yan sa Matthew. Nakikita. Mangyayari, hula na po yan ni Jesus. Yan ang hula niya. Kaya, mangyayari. Bakit? Ayaw naman sana ng Diyos na mangyari ang gera. Kaya lang, God is all-knowing. Alam ng Diyos yung nakaraan at ngayon, pati yung darating. Alam ng Diyos. Kaya alam niya na bago dumating ang pagbabalik, yung third coming ng ating Panginoon, alam niya na magkakagulo tayo. Magkakagulo. Alam niyo ba, nakakatakot yung China? No? Bagamat bully lang daw yan ng bully. Pero, di ba pinag-iinit ang Pilipinas? Yung West Philippine Sea. Gusto ang ito. Baka pagsimulan din ang bully. Baka pagsimulan. Kaya idalangin natin, ipag-pray natin. Pero, ang maganda naman ito, huwag na kayong matakot. Huwag na tayong matakot. Halimbawa, kasama man ako dun sa aeroplano. Di patay na ako. Isa lang ito man ang tumog mo eh. Diba? Anong problema doon? Nakukuha niyo ba ang ibig ko sabihin? Ang mahalaga, maging sinasadyapo tayo. O kaya, dahil tayo ay sa Father, sa Ama, pinakita ko sa inyo yung kahinaan ng Ama. No? Maging siya man, pero wag ako. Ito na kayo. Ito ang pinaka-final na gusto ko dalhin sa atin. Yung sinabi kanina ni Ate Lene. No? Di ba? Nagtanong kanina. Sino ba ang Ama na i-broadcast ko ngayon? Sabi niya si Jesus. Yun po. Kaya napakahalaga. Napakahalaga na may tayo, Ama, at honor daw, di ba? Honor your Father. Di ba? Honor. Ibig sabihin ng honor, bigyan mo. Di ba? Lagi kong sinasabi sa inyo yan, ang anak namin, 4. Lahat sila nagbibigay sa amin. So, honor. Pero hindi namin inuutosan. Hindi namin inuutosan. Pag-ibig. Una, kami dalawa, totoo yan. Nung hindi pa ako Kristiyano, malupit ako. Nakatikim sila sa akin ng suntok. Dahil talagang wala ko loob. Sanay sa gulo. Nakatikim. Yung panganay, nakatikim ko yan. Yung pangalawa. No? Ang hindi ko lang nasaktan yung anak kong babae. Hindi yung pinagalitan. Hindi ko yan napagalitan. Napakatay. Pero, tingnan po ninyo,
ginagawa din, hindi, sasabihin ko muna, pinalaki namin sila sa pag-ibig, sa pagmamahal. Yun po ang napakahalaga. Nakukuha niyo ba ang ibig ko sabihin? Pinalaki namin ang aming mga anak sa pag-ibig. Lalo na itong asawa ko. Ito ba ang sekreto? Bakit tumaba ang buhay ko? Pag-ibig na naman. Kasi ang asawa ko, mahal ako niya. Iniingatan ako niya. Lagi akong pinagsasabihan niya, bawal yan, hindi mo pwedeng gawin yan. Paano mahaba ang buhay mo? Pero ang nangyayari, sabi ko, dapat pati ikaw. Kasi ang gusto ko, kami, dalawa, abutin pa namin yung diamond anniversary. Wow, nakikita-kita na naman tayo sa Max. Huwag na sa Max, pangit. Doon tayo sa Mali. Kaya alam matagal pa. Okay, ang gusto ko ipakita, palakihin natin ang ating anak sa pagmamahal at disiplina. Ako po ano ba? Disiplina. Ang disiplina po ay pagmamahal. Pag-ibig po yan. No? Ang disiplina ay pagmamahal. Ang Diyos ganun din. Nagdidisiplina ang Diyos. Basahin nyo sa Hebrew, chapter 12, verse 5-7. Ang sabi ko, huwag ka namang mag-alala, anak. Huwag ka namang magtampo kapag pinapalo kita. Didisiplina kita. Na ang ibig sabihin, kaya kita pinapalo, ibig sabihin, mahal kita. Dahil pag hindi kita mahal, hindi kita anak. Anak sa kabila. Anak sa labas. Okay. So, ang Diyos nagdidisiplina. Dito, sa church, sino ang inyong ama? Amen. Ako ang inyong ama. Mahal ko kayo lahat. Pero marunong ako mag-disiplina. Siguro marami magsasabi sa inyo, si Pastor, masarap talaga yan. Terminator yan. Disiplina po yun. Ang pag-terminate. Sa katungkulan, hindi ko i-terminate sa church. Ang church open. Pero kung may katungkulan ka na hindi katapat sa akin, I have the right. Mayroon akong karapatan. Mag-disiplina. Kasi ang disiplina niya, pag-ibig yan. Para sa'yo yan. Matututo ka. Matututo ka. Disiplina yan. Kasi, honor your father. Ako ang inyong ama. Ikaw lang ako. Kung mayroon kayo hindi nagustuhan sa palakat ko, kausapin niyo ako. Dahil ganun ang magulang. Magulang is magulang ang ama. Ang ama ng tahanan, no? Sa tahanan namin, sa babanggitin. Dito sa church, ang ama, kami ang may karapatan. Pangalagaan kayo. Ano ang sinasabi sa Tito? Chapter 3, verse 10. Itakwil mo ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at pagkabahagi. At yung pagkampi-kampi at pagkabahagi, hindi yan bunga ng Espiritu. Bunga yan ng laman. Ibig sabihin, hindi ka ba Kristiyano? Basahin mo ang Galatia chapter 5, verse 19, 20, 21. Ang bunga ng laman pangalan niya, paglalasin, pagkakampi-kampi, pagkabahagi. Yan po ang bunga ng laman. Ang bunga ng Espiritu, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, katapatan, kabutihan, at pagpipigil sa sarili. So, nasa pag-ibig po tayo. Kaya ako, kahit ganito lang tayo karami, masaya ako. Nakita niyo ba akong malungkot? Saka hindi ako magsasara. Sabi ko yung dati, hindi ko magsasara. Unang-una, wala naman tayong bayad. Wala tayong bayad sa kuryente. Wala tayong bayad sa tubig. O ba't ako magsasara? Sabi ko nga, hindi, kahit ikaw na lang nakira. Go! Sabi ko, dahil ang Diyos ang magpapadala ng totoong kapatiran. Kasi ako naturuan niya ng leksyon. Ako kasi, madali ako magturuan. May alam ka, pumasok ka rito, bigyan ka agad kita ng katungkulan. Ibigyan lang kita ng katungkulan. Kasi, alam ko, tutulog ka eh. Tutulog ka sa paglago. Dahil ang sabi ko
Diyos ang nagpadala sa iyo rito para tulungan ito at palaguin. Ang problema, mayroon ka ng self-motive. May motibo. Ang gusto ako isang tabi, siya ang maghahari dito, siya ang magmamanage dito. Hindi ako. Kaya itong church na ito, ginamit si Ate Lini. Na ginamit si Ate Lini, namatayo ito. Hindi ako nagtayo nito. Ayan, may pag-witness. Ginamit si Ate Lini, si Ate Christy, si Ate Mel, si Marie, si Rani na nasa abroad, ilan pa yung tawag doon. Sila ang ginamit. Orgulyo. Ang dami ng orgulyo. Yung hapon, puro orgulyo. No? Natutuwa ako. Kaya ibig kong sabihin, kahit kayong kaunti, masaya ako. Dahil, diba, binasa ni Ate Ana, diba, binasa mo? 1 John chapter 2, verse 19, tanda mo ba? Noong Biyernes. 1 John chapter 2, verse 19. Yan mga umaalis na yan, hayaan nyo dahil kung yan ay atin, hindi yan aalis. Di ba? So, yung umaalis dito, hindi talaga natin yan kasama. Namusyo-syo dahil lagi ko na sinasabi sa inyo, ang isang church, dalawang klase ang laman. Ano yun? Ano yung laman? Upa at kambing. Hindi ka na talaga. Yan ang gusto ko sa'yo. Nakikinig ka eh. Hindi yung dahil sisermon ako rito, kausap mo sa kausap sa likod. Natitistra. Alam niyo, kaya ako, kita nyo, nagbabasa ba ako? Wala akong binibasa. Sa akin minsan. Hindi ng Holy Spirit. Siya ang nagsasabi sa akin, ito ang isermon mo. Pag na-distract ako, wala. Out. Mabuti bumalik. Nang bumalik ang aking enthusiasm. Lahat yan makakaranas kayo. Kaya nga, sabi ko, kahit mawawala, si Ate Lina, ang ating tagapagsalita nito, maganda rin. Kahit hindi siya anong tawag yung ma-impact magsalita, dahil mahina din talaga sa magsalita. Ang intindihin natin, yung salita ng Diyos. Di ba? Yung salita ng Diyos ang mahalaga. Huwag yung nagsasalita dito, katulad ko. Kung titignan ninyo ako, masama ako. Masama akong tao. No? Terminator ako rito. Pero, ang mahalaga, yung mga sinasabi ko, yan ay salita ng Diyos. Hindi naman ako nagsasalita dito ng hearsay, ng sabi-sabi. No? Dahil hindi ako chismoso. No? Kahit marami nakakarating sa akin chismis, pasok dito sa kanan, labas sa kaliwa. Hindi yung pinapansin. Kasi hearsay. Sabi mo lang yan. Paano? Dapat pagharapin ko kayong dalawa, yung nagsasabi at yung tinuturo mo. O, diyan ako naniniwala. Pag sinabi nung itinuro mo na, sinabi mo na, nasabi na ko, yan parang ako naniniwala. Kasi, vice versa, inalam ko. Pero kapag isang tao lang ang magsasabi sa akin, nakikinggan kita, labas ito. Kasi, pag pinaniwalaan ko, magkakasala. Darating ang araw, mababasa natin sa Bible. Galit ang Diyos sa mga chismosa. Nabasa, kahit turo ko na yan, kasi ito, nasa Bible ko yan. Galit ang Diyos sa mga chismosa. Kaya, wala yan. Ito ang pinaka dito na kumunta ko mas may oras pa naman. Ang kahinaan ng tao. Tama ba ako? Sa akin, 10:33. Okay, 10:33. Natatapos na lang mula kay quarter. Ito na ngayon. Dahil sa kahinaan, ito na ang application. Sa panahon ngayon, hindi sa panahon ni Abraham. Ang kahinaan ng mga lalaki. Nakakalungkot. Ang daming wasak na tahanan. Ngayon, ano ang kumakalat ngayon? Maraming mga babae, bata-bata, na buntis na. Ito ang pinakamasakit. Okay lang yung buntis. Okay lang. Ito ang pinakamasakit na grabing sakit na nangyayari sa mga edad na 12, 13, 14. Ano ang tawag doon? HIV. Diba?
hindi 100%, 500% na biglang parang kabutit, parang mushroom. Di ba mushroom, bigla na lang yan. So, it's IV. Napapabayaan ng magulang. Ano ba ang tatay sa tahanan? Ha? Amen. Ang ama ng tahanan ay haligi. At ang ina ng tahanan ay ilaw. Diba? Nakakalungkot. Dahil sa gadgets, nakalimutan siya ang haligi. Nakalimutan siya ang ilaw. Bakit? Tutok na tutok sa gadget. Lahat, pati bata. Yan ang sandata ng kaaway. Kaya tingnan mo ang nangyayari. Puro karunungan. Pangalawa, honor your father. Mabuti naisip ko pa. Sino ang ama ng bansa? Ama. Ano ang sabi ng Bible? Honor. Igalang. Diba? Harapan naman kung lakas tanganin. Oo. Diba talaga hinahinala yan? Ibinuto. Saka sinabi niya na yan. Noon pa, hindi pa panalo. Sinabi niya ng bangag yan. Nilagay ng Diyos. Igalang. Igalang natin. Diba lagi ko sinasabi sa inyo, masama man kung mabuti ang ama. Igalang. Hindi pwedeng, yung mabuting ama lang ang igagalang. Tanda natin, walang pamahalaan na hindi nagmula sa Diyos. Igalang. Huwag lapas namin. Bakit? Sino ang magsasabi? Pag nilapastangan natin ang magulang, sino ang magsasabi? Ang pamilya. Sa loob ng isang tahanan. Gutom ang mangyayari. Nilapastangan natin ang ama ng bansa. Gutom ang buong Pilipinas. Bakit? Wala nang pahraso na biyaya. Sino pa pagtitiwala? Ay, pupunta sana rito para maglagay ng mga factory, mga anong negosyo para ang mga walang trabaho ay may trabaho. Wala nang papasok. Wala nang mag-i-invest. Kasi baba. Ginusto ng tao kung tutunan, pero hindi ako naniniwala. Still, per se, chismis, paninira, fake news. Mga fake news ang sumisira sa anak natin hanggang ako natin. Kawawa ang bansa Pilipinas. Oh no, ikalang, total, 3 years na lang. Oh, kung yung papalit na gusto ng tao, tayo, pero kung ano ang itinanim, siya mo kami. Kung tinira niya ang puno ngayon, pag siya naman ang puno, siya naman ang ama, ganun din gagawin sa puno. Matutuwa ka siya na, igalang, pangalawa ka lang eh. Hindi ikaw ang una. Tulad ng ginawa sa akin dito. Ako ang una, kumuha ko ng pangalawa, hindi ako iginagalang. Igalang. Pero, dahil sa pag-ibig, disiplina ang kailangan. Itakwil mo ang mga lumigi ka ng pagkababahagi. Mabait lang ang ating Pangulo. So, ama, honor your father. Yan, kaya ating teksto is pinakita ko lang na kaya maraming nagihirap ngayon, hindi natin iginagala ang ating ama. Father's Day. So, tingnan nyo, wala ka lang kahit isa. Happy Father's to me. Happy Father's Day to me. Pero hindi ako na. Hindi na Lord. Magpapadala si Lord ng totoo. Kayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa umaga nito na pinatuloy mo sa amin na ang kahalagahan ng isa. Kami po talaga ay haligid ng tahanan. At kami ang dapat na pag-lead yung pamilya. At pagabat hindi ko nga nabasa, kanina alam ko nakahanda rin ito sa 1 Corinthians chapter 11. Sinasabi mo po doon na ang lalaki ay nilikha para kay Kristo at si Kristo ay para sa Ama. Kaya hindi mo nilikha ang babae
nilikha ang lalaki para sa babae. Nilikha mo ang babae para sa lalaki. Dahil ang ibig sabihin ng likhain ng Diyos si Adam ay wala pang babae. Kaya hindi nilala ang lalaki para sa babae. Subalit ang babae ay nilala para sa lalaki. Kaya nga lang ang nakakalungkot, marami po akong nakikita ngayon, ang padre de pamilya ay ang mother. Dahil maganda ang hanap buhay, mayaman. Kaya hindi po masusunod ang gusto ninyo na ang dapat ang padre de pamilya ay ang isang ama sapagkat siya ang haligi. Kaya dapat suportahan. Katulad po ng suporta ng aking may bahay. Kaya ko inabot ang 73 years old dahil nakita ko na lagi na ako iniingatan, nakita ko mahal niya ako. Kaya salamat, thank God po sa binigay mo sa akin. Dahil nang makanasawa ko po siya, nasa Bible din po. Pag binigay mo ang asawa sa Diyos, di ka niya bibigyan ng ahas. Ang ibibigay sa iyo, higit pa sa rubin, higit pa sa alahas sa dito. Kaya thank God sa mga binata pa o talaga. Kapag mag-aasawa po kayo, hingin niyo sa Diyos. Dahil ang Diyos ay hindi ka bibigyan ng ahas. Ito po ang dalangin na binibigay ko po yan sa pangalan ni Jesus na aming kalapagligtas. Amen at amen. Maraming salamat po, Pastor, sa mga kagandang mensahe po. At tinatawagan ko po si Emily para sa pag-ikom ng ating naboto. At si Tilisa po sa social media.
din sa Panginoon. At ngayon po ay tinatawagan ko para sa panalangin po ang ating mga handong tinatawagan ko po sa Sister Lilia. Sa ating panalangin. Pati na rin po sa ating announcement. Dahil ko'y manalangin natin ang ating mga handog. Pinupuri ka namin o dakilang Diyos sa umagang ito, ng mga Panginoon. Patuloy mo putong hayan ang iyong maliit na kalipunan ng mga mananampalataya sa bagong ito. Nawa Panginoon, tulad ng awitin Panginoon na aming inawit kanina, ang lahat ng aming papuri ay aming po ipinapakailan lang sa taas Panginoon at tunay o Diyos ang iyong biyaya ay pinapaulan mo sa amin. Salamat o Diyos sa kamay na nagsipaghandog. Basbasan mo po ito Panginoon at nawa ay patuloy namin magamit ito o Diyos sa ikalalago ng iyong salita, sa lakong ito. At tunay Panginoon na nais kong ipaalaala sa aking mga kapatid na hindi ka maaaring magmahal, na hindi ka nagbibigay. Ang isang pagmamahal, ang palatandaan ay kung ikaw ay nagbibigay, pinapakita mo na mahal mo ang Diyos, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Tanda natin bigyan ng love without giving. No? So, imposible. Bagamat ayaw ng Diyos yung mga handog, pero sa kaloob-looban natin, kapag mahal, ikaw ba pag nagmamahal, ikaw lang may ibibigay man lang. Diba sa apo mo, diba pinapag-biskuit, kung ano-ano mga sinchirya, that is out of love and appreciation. No? So, tama yun na ayaw ng Diyos sa mga handog kapag ito ay walang pagmamahal. Tinatanggap lamang ng Diyos ang mga handog na puspos ng pag-ibig na nagmumula sa atin. Para sa ating mga, bago ang lahat, huwag kayong matakot doon sa nangyaring plane crash. No? Sasabihin natin, yun ang katagdaan nila, hindi. Dahil merong nag-malfunction doon. No? Maraming kasawi. Kung nabasa ko yung headline, merong mag-anak doon. Tatlong anak niya at sila mag-asawa, pareho silang doktor. For 11 years, nagsikay sila sa London. At nung nagkaroon na sila ng maayos na buhay, bumalik lang sila para magpaalam sa mga mag-anak nila. At along the way, nung sila ay nasa aeroplano, biglang nawala. Meron yung mag-asawa sa anak. No? Ganon din ang nangyari. Naging matagumpay sila sa London, bumalik lang sa lugar nila sa India para magpaalam. Ganon May din ang problema nangyari. na kasi mga So ganito ang nangyari. Bagamat may problema, ang sabi na the air is humid, ibig sabihin, kailangan daw pag nagpatakbo ng aeroplano mabilis. Na? Yung sa kanya nakita ko, ay hindi ko lang alam kung how-true yan. Baka iba naman ang footings mo. Para mabagal lang. Usually kasi kami, pag nagta-travel kami going to Davao, mabilis talaga yung arangkada niyan. Mabilis ang arangkada, tapos bigla rin buburusok na ganyan. Yung sa kanya, pag burusok niya kanya, minutes lang. 36. At seconds lang. Ang sabi ng ng piloto, mayday, cannot lift. Ibig sabihin, hindi nakakaangat, hindi kaya. Hindi natin alam kung yan ay burok ng gasolina, pero ang gasolina naman, measure yan. O kahit yung mga bagahe, kasi ang bagahe naman, 242 lang sila. So, konti lang. Ay napakaluwag ng baggage area ng aeroplano. No? Boeing pa yun, galing ng Amerika. Kasi, ang sabi na, ang buhay ng tao ay parang uso. Lalabas at biglang mawawala. Ganun ang nangyayari sa kanila. Hindi natin masasabing, yan ang takda. Ay yung mga bata. May mga bata, takda na nila yun. No? So, mga engine failure, pilot failure, o ano pa mga failure na yan. Ang ibig ko lang i-impart sa inyo, ganoon ang buhay. Bagmat nais ng Diyos na 120 ang dapat nating ibuhay, ang Diyos, gumagawa ng mabuti, ang kaaway, ganoon din. Sa palagay mo ba, Diyos ang may gawa mo na sumabog sila? Hindi. Siyempre, kaaway. Bunga ng kasalanan. Dahil now is the time na ang kaaway ay
Very busy. Kaya huwag tayo maging kampante mga kapatid. Kasi ganun ka pala kadali bawiin ang buhay at paglaruan ng demonyo. Hindi niyo ba nakikita? Pinaglalaruan tayo ng demonyo this time. Kaya dapat natin gawin. Sabi nga ni Pastor kanina, now is the time when you hear the word of God, accept. Tanggapin natin siya sa ating buhay at ipamuhay natin. Sapagkat, kawawa tayo. Mamamatay ka na nga, yun, inakuyan yun. Parang impyerno na rin. Dahil naglagablab. Buti yung isang pasahero, nakatakbo siya kaagad sa exit. No? Eh, yung iba, naglalagablab. Ikaw nga, mapasok nga ang natinga na ay yung mga bata, kawawa. No? So, kung ang nais ko lang i-impart sa inyo, magsikap din tayo mga kapatid. Magpakasipag tayo sa gawain ng Panginoon. Because the devil rolls like a roaring lion. Ang diablo kasi, iniakalitugan sa leon. No? Tinitignan na, sino ba ito mahina-hina? No? Yun ang kanyang sasakmanin. Ano pa? Kasi ito yung mga palatandaan ng muling pagbabalik ni Jesus. Kung kailan hindi po natin alam, wala pong tala sa Bible. Yung mga AI, yung mga technology na yun, napaka-moderno na. No? Yan ay, kapag nalulong tayo doon, katulad yung mga cellphone na yan, wala na tayong panahon manalangin, wala na tayong panahon basta ng Biblia, pero sa gadget, sobra-sobra ang panahon natin. So yan ang artificial intelligence na sinasabi na in-introduce din yan para sana sa mabuti. Pero ang ginagawa natin, no? Nagiging masama yung ating attitude towards artificial intelligence. Ano pa? Yung nakikita natin sa kalangitan yesterday, last night, meron na naman pinakitang bagong maliit lang siya na planeta. See? Maging ang kalangitan ay nagpapahayag na malapit na dumating ang Panginoon. Meron pang isang object na hindi kayang sabihin ng mga scientists kung ano yun. Pero maninig siya. Hindi naman siya planeta. So the heavens itself, nagpapahayag na malapit na ang muling pagbabalik ng Panginoon. Bakit ba tayo nandito? Para tayo mag-aral, para sama-sama tayo manalangin, sama-sama tayo magpulit sa Panginoon. Kaya pag nag-aawitan, awit tayo mga kapatid, no? Kaya hindi natin alam, ipaluspak natin ang ating kamay para makita ng diablo ang talunan siya sa lugar na ito. Pero kung naglelembot-lembot kayo at wala kayo sa pang awitan, magpalakpak man lang, tuwa ang diablo. No? Kaya sasabihin niya, bilangin mo, mag-uusap yung anghel at saka bilangin mo sino natutulog. Hindi talaga dito walang natutulog. No? At konti-konti makikita ka agad. No? Doon na sa CCF noon, kapag may natutulog, yung punyawan ni pastor nila, sinisigawan. No? So, mahirap kasi pag nandito ka sa harapan. So, yun lang mga kapatid, ang nais ko lang i-impart sa inyo, magbagyag tayo sa nangyayari. Huwag lang tayong kain, tulog, pasyal, mag-TV, huwag lang po ganyan. Dahil napakahirap na ng panahon ngayon. No? Ngayon, nag-ibera ang Iraq, ang Iran, at saka ang Israel. Na? But they are chosen. Binigera sila ng kalaban. Paano kung tayo ang binigera, hindi naman tayo chosen? Hindi ba naitanong yan sa isip ninyo? Kung yung Israel na chosen, binigera ng diablo, how much more us? Pero ako, chosen ako. No? Ay, hindi. Ikaw, tumanggap ka na. Paano yung tumanggap lang pero hindi pinapractice? Kailangan when we receive Jesus as our Lord and Savior, practicein natin yan sa ating buhay. No? So yan lang po at para sa susunod na linggo, aking pong pinapaalalahanan at pinababatid sa mga pinauukulan. Ang ating pong tagapagsalita ay walang iba kundi si Ate Lenny, tignan niyo po ang galing na next week. At ang ating presider, walang iba kundi si Ate Angie, na magpaturo ka lang Ate Lenny sa mga sasabihin mo. Okay? At ang tanging awit, ikaw Pastor, tanging awit. Sino ba nakalagay? Ako. Kaya tayo, so, si Pastor. So, pag-practice
marami kayong matututunan. Marami kayong matututunan. Eh, tulog na tulog. Minsan lang naman yan, Sabado, ay, Biyernes lang, sa oras lang. Hindi ako, hindi matamaran yung pagkatid. Kami noon, excited kami pag lumalating na yung teacher namin. Nakapagtinanong kami, ready. Pag sinabing manalangin, mag-aral na kayo. Mag-aaral na kayo manalangin. Kung gaano kayo kagana kumain, dapat gano'n din kayo kagana manalangin. Diba? Kahit sa usawan ng ipatis, magana tayo. Ganoon din dapat tayo sa ating pananalangin sa Diyos. When we pray, God answers. When God talks, nabibiyayaan tayo. But when God is silent, God is doing something good for us. Remember that. When God is silent, He is doing something good for us. Kaya anong sabi? Wait. Kaya sa ating pag-wait, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat sa aralin na ipinagkalo mo sa amin. Salamat po Diyos na dapat namin igalang ang mga ama ng tahanan. Ganon din ang mga ina o Diyos. Turuan mo po ang bawat isa sa aming Panginoon kung paano namin palakiin ang aming mga kapatid na mayroong ganag na pagkatakot sa iyo. At sa umagang ito, dinadala ko po sa panalangin o Diyos ang mga kahilingan namin, ang aming mga petisyon para sa church na ito. Una po namin dinadalangin Panginoon ang iglesia ito, bagamat kami ay iilan, subalit ipinakita mo sa aming Panginoon nung kami ay na-assign sa siniluan na nagpasimula kami sa pitong totoong Kristiyano, pitong totoong mananampalataya, pitong totoong mga lingkod mo. Pero Panginoon, pinadami mo ito. Katulad lang o Diyos ng 5 tinapay at 3 isda na pinakain sa 5,000. Pinadami mo rin ito, Panginoon. Kaya umaasa kami patuloy na ang iglesia ito ay ibubuhos mo ng masagana o Diyos ang iyong pagpapala. Ganon din o Diyos ang mga tao na nangangailangan sa iyo. Lalo na o Diyos sa panahon niyo. Dinadalaman din namin Panginoon na magkaroon kami ng bagong laptop o Diyos nawain masupungan ng aking anak na mayroon ba murang laptop sa Singapore at yun ay hubulog-hulugan na lang namin. Lord Jesus, magagamit po namin yun sa aming pag-aawit ng praise and worship, maging sa mga kailangan paggagamitin sa sermon. Alam ko, Diyos, ikaw ay nakikinig sa aming mga dalangin. Kaya din po, dinadalangin ko rin ang aming bansa na bagawan mayroong kaguluhan. Alam ko, Panginoon, ang lahat ng ito ay nasa iyong kontrol. Ang nakikita namin ay bunga lang ng kasalanan ng aming mga katawan, Panginoon, ang aming pag-iisip. Wala kami, isinasatabi na lang namin, Panginoon, subalit dapat ikaw, o Diyos, ang mamuna. Sabi mo nga sa ikalawang Chronicle, 2 Chronicles 7:11, but if my people who are called by my name shall humble themselves, I will forgive them. Kailangan lang namin, O Diyos, ay magpakababa sa iyo, magpagsisila namin ang lahat ng aming mga kasalanan. Dinadalangin ko rin po ang aming accountant, Panginoon, sino ay nanais din po na magkaroon ng anak, Panginoon, dahil meron na silang 3 taong mag-asawa, ni Kuya Gilbert, O Diyos, alam ko po na sama-samang pananalangin ay mas mabilis mong tutuloy. No, Panginoon, sa next year, Panginoon, katulad ni Sarah, ay bibiyayaan mo rin siya ng anak. Ganon din po, Panginoon, dinadalangin ko rin na magkaroon ng praise and worship din, Panginoon, na pangmaramihan, magkaroon ng mga instrumentalist, bumalik ulit ang mga kabataan, bumalik ulit yung mga nais na magpasako, at o Diyos, nawa ay pangunahan mo po kami sa lahat ng aming mga plano. Lord, naman ang plano mo, sabi mo nga sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. Alam mo, Diyos, ang plano mo para sa amin. Plans to prosper us, O Diyos. Salamat, O Diyos, and not to harm us. Thank you, Lord Jesus. Plans to give you hope and a future. Tunay, Panginoon, na umaasa kami patuloy na ikaw ang aming pag-asa, ikaw ang aming kinabukasan. Kaya ang lahat ng ito, Panginoon, ay ating pong sinasabi sa iyo. Dinadalangin ko rin po ang lahat ng mga sakit, lahat ng mga kapatid
kapatid ko dito na may mga edad na, o Diyos, lahat kami ay may mga nararamdaman na sa aming mga buto, lalo na ako, Diyos. Meron na ako creatinine, mataas ang aking creatinine, ang aking uric acid, ang aking cholesterol, at ang aking, mabuti ang aking BP, o Diyos, dahil alam ko nasa control level na po. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo po pasaganahin ang iyong kabutihan sa mga kapatid ko dito. Kapalain mo po ang bawat pamilya, ang mga anak-anak nila, ang kanilang sa lahat ng may mga asawa, o Diyos, na mapatuloy mo ipadayoy ang iyong kasaganang pagpapala. At sabi mo nga kanina, Panginoon, na kung kami ay umaranas ng kapitatian, dapat kami magalang. Nagagala kami, O Diyos, ulit sa gitna ng aming mga kapigatian, sa aming mga kagulumihanan, sapagkat meron kaming Diyos na matatakbuhan at nahihingian ng tulong. Meron kaming Diyos na nagpapagaling, Jehovah Rapha. Meron kaming Diyos na patuloy na nagpapaulan, Panginoon, sa ganang pagpapala. Ang kailangan namin lamang ng Panginoon ay hanapin ka at luwalhatiin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Nadalangin ko rin po, O Diyos, ang panghapong service, mamaya po, Panginoon, patuloy mo pong palamigin din sila, Panginoon, katulad din ng pang-ating worship. Salamat po sa buhay ni Ate Ana, sa kanyang panguluna, sa umagang ito. Next week po, naway patuloy po pangunahan ang bawat isa at ma-develop ang lahat ng mga anak mo sa dako nito. O Diyos, nawa ay huwag nilang kalimutan, Panginoon, ang magpatuloy sa pananalangin, sa pagbabasa ng Biblia, sa ganitong mga gawain na nauupo sa iyo lamang, Panginoon. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay dinadalangin namin sa aming pangalan ni Cristo Jesus. Amen and amen. Inahayaan po ito kayo ang kapulunan sa pagkastas. Ang masaganang awa ng Diyos Ama at ang walang sawang pag-ibig ng Diyos Anak at ang kaaliwan ng Diwang Banal at sumaamin nawa mula ngayon at magpakailan-kailan pa man. Amen at amen. Magandang tanghali po sa ating lahat. God bless everyone and see you all next Sunday. Di, magpaturo ka na. Sige, sige, magpaturo ka na. Pero, hindi ko mas